Naway ang kapayapaan at pagpapala ng Panginoon ay mapuno ang iyong puso sa bagong araw na ito. Ngayon, nagsasama-sama tayo sa presensya ng Diyos upang itaas ang isang malalim na panalangin na inspirado ng makapangyarihang Salmo 121, isang pagsusumamo para sa proteksyon at banal na tulong na sasamahan ka sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay. Kung narito ka, hindi ito nagkataon. May espesyal na mensahe ang Diyos na inilaan para sa iyo sa pamamagitan ng mga salitang ito. Bago natin simulan, inaanyayahan kita na isulat sa mga komento ang pariralang kapayapaan kay Kristo. Sa paggawa nito, hindi mo lamang ipinapahayag ang iyong tiwala sa Diyos bilang iyong tagaprotekta, kundi tinutulungan mo rin na maabot ng panalangin ito ang mas maraming tao na, tulad mo, nangangailangan ng mapagmahal na yakap ng Panginoon sa mismong sandaling ito. Ngayon gusto kong magtanong sa iyo, napaisip ka na ba na kahit minsan pakiramdam mo ay nag-iisa o mahina, may isang hindi nakikitang puwersa na laging nagbabantay sa iyo? Ang mundo natin ay maaaring maging isang lugar na puno ng kawalan ng katiyakan, mga hamon, panganib at mga sandali na sumusubok sa ating pananampalataya. Marahil kamakailan ay naramdaman mo ang bigat ng mga problema, ang pagkabalisa sa puso at ang pangangailangan ng isang ligtas na kanlungan kung saan makakapagpahinga ang iyong kaluluwa. Pero hayaan mo akong ipaalala sa iyo ang isang mahalagang bagay. May isang tagapagbantay na hindi kailanman natutulog, isang kalasag na hindi kailanman napapagod, at isang presensya na hindi ka iniiwan kahit isang saglit. Ngayon, sa pamamagitan ng panalangin ito na inspirado ng Salmo 121, matutuklasan mo ang nakatagong kapangyarihan ng mga banal na salitang itumga, salitang nagbigay ng lakas at pag-asa sa maraming henerasyon. Sa mga susunod na minuto, hindi lamang natin itataas ang isang panalangin para sa proteksyon at tulong, kundi mauunawaan mo rin kung bakit ito isa sa pinakamakapangyarihang panalangin na maaari mong gawin sa pagsisimula ng iyong araw, na magbibigay sa iyo ng katiyakan na ikaw ay nasa ilalim ng proteksyon ng kataas-taasan. Ang bawat salita na iyong maririnig ay may kapangyarihang baguhin ang iyong araw at palakasin ang iyong espiritu. Ngunit tanging ang mga mananatili hanggang sa dulo ang makakatanggap ng susi na magbubukas ng pintuan sa isang espesyal na pagpapala. Hindi nagkataon na narito ka. Nais ng Diyos na kausapin ka sa sandaling ito. Bago natin simulan ang makapangyarihang panalangin ito, hinihikayat kita na magbigay ng like sa video na ito. Sa paggawa nito, hindi mo lamang sinusuportahan ang mensaheng ito, kundi tinutulungan mo rin ang YouTube na maipakita ito sa mas maraming tao na maaaring nangangailangan ng mga salitang ito ngayon, na ginagawa kang tunay na instrumento ng Diyos sa pagpapalaganap ng kanyang pag-ibig at salita. Marami sa aming mga taga-subaybay ang gumagamit ng mga mensaheng ito bilang kanilang araw-araw na koneksyon sa Diyos, lalo na ang mga walang malapit na simbahan o dumaranas ng espiritual na kalungkutan. Kaya mahalaga ang iyong pakikilahok. Magkomento ng kapayapaan kay Kristo para malaman natin na kami ay nagkakaisa sa iisang pananampalataya na may parehong hangarin na lumapit sa puso ng Diyos. At huwag kalimutan, sa mga huling sandali ng panalangin ito, may isang malalim na aral, isang espiritual na susi na maaring magbukas ng espesyal na pagpapala sa iyong buhay. Huwag magsayang ng oras, buksan ang iyong puso at pasiglahin ang iyong pananampalataya. Ngayon, nang may bukas na isip at espiritu, simulan natin ang makapangyarihang panalangin sa umaga na ito, inspirado ng Salmo 121. Sa bagong bukang liwayway na ito, humarap ako sa iyo, Panginoon, nang may pusong puno ng pasasalamat, pag-asa at pananampalataya. Ngayon, muli akong tumitingala sa mga bundok,
dahil alam ko ng buong katiyakan na ang aking tulong ay nanggagaling sa iyo, ang lumikha ng langit at lupa, ang walang hanggang Diyos na nagtataguyod ng bawat buhay sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Sa araw na ito na nagsisimula, kumakapit ako sa iyong walang hanggang pangako, ang pangakong nagsasabi na, ikaw ang aking kanlungan, aking kuta, at aking kalasag na hindi natitinag. Panginoon, sa mga sandali ng pagkabalisa at takot, kapag ang mga alalahanin ay sinusubukang salakayin ang aking isip at gawing malabo ang aking espiritu, nakakahanap ako ng kaaliwan sa iyong mga salita, sa mga walang hanggang katotohanang iniwan mo sa banal na kasulatan. Ang Salmo 121 ay nagpapaalala sa akin na hindi ako nag-iisa, dahil ikaw, aking tapat na tagapagbantay, ay hindi kailanman natutulog o nadidistract. Kahit magbago ang mundo, kahit dumating ang mga bagyo ng buhay nang may lakas at subukang balutin, ako ng mga anino ng pagdududa, alam ko na ang iyong mapagmahal at mapagbantay na tingin ay laging nasa akin, na nagpoprotekta, gumagabay at nagpapalakas sa aking puso. Amang minamahal, sa araw na ito na iyong ibinigay, inilalagay ko ang bawat hakbang ko sa iyong mga kamay. Maging aking ligtas na kanlungan, aking kalasag, at aking lakas sa bawat hamon na aking haharapin. Protektahan mo ako mula sa lahat ng kasamaan at panganib, bantayan ang aking pagpasok at paglabas, gaya ng iyong ipinangako sa iyong salita. Naway ang bawat desisyong gawin ko ngayon ay gabayan ng iyong walang hanggang karunungan, at naway walang anumang pagkakamali o hadlang ang makapaghihiwalay sa akin sa lahat ng iyong itinakda para sa akin. Ikaw ang ganap na mayari ng aking buhay, ang makapangyarihang Diyos na nagtataguyod sa sansinukob sa pamamagitan ng iyong salita. Kaya't nagpapahinga ako sa iyo ng may kumpiyansa. Alam ko na walang sinuman o anumang makapagpapahamak sa akin kung ikaw ay kasama ko. Iligtas mo ako mula sa bitag ng kaaway, mula sa mga nakatagong pag-atake, mula sa kasamaan, mula sa mga negatibong salita, at mula sa mga puwersang nagtatangkang ilayo ako mula sa iyong banal na layunin. Balutin mo ako ng iyong kapayapaan, bigyan mo ako ng matatag na puso at malinaw na isip, upang walang makapagpapagulo sa aking espiritu habang naglalakad ako sa ilalim ng iyong proteksyon. Ngayon, buhay ang aking pananampalataya at idinideklara ko na ang iyong presensya ay sumasama sa bawat hakbang ko. Hindi mo pahihintulutan na madulas ang aking mga paa at hindi mo hihintulutan na pamunuan ng takot ang aking puso. Kahit ang araw ay magpainit ng husto o ang mga anino ng gabi ay subukang takutin ako, alam ko na ikaw ang nagtatampok sa akin ng iyong proteksyon at binibigyan mo ako ng kapahingahan. Ikaw ang aking palagiang kanlungan, aking siguradong tulong sa mga panahon ng kaguluhan, aking lakas sa kahinaan at aking kaaliwan sa kalungkutan. Panginoon, pagpalain mo ang araw na ito na nagsimula. Naway liwanagin ng iyong ilaw ang bawat hakbang ko, punuin ng iyong kapayapaan ang bawat sulok ng aking tahanan, at hayaang magkampo ang iyong mga anghel sa paligid ng aking pamilya. Buong tapang kong idinideklara na walang anumang sandata na gagana laban sa akin, dahil ikaw ang aking tagapagtanggol at aking hindi natitinag na kuta. Sa iyo lubos akong nagtitiwala. Itinatanghal ko ang aking tingin sa mga bundok at alam ko na ang aking tulong ay nagmula sa iyo, aking tapat at walang hanggang Diyos. Bantayan mo ako sa iyong pag-ibig, itaguyod mo ako sa iyong makapangyarihang kamay at punuin mo ako ng kapayapaan sa araw na ito na iyong ibinigay. Ibinabalik ko ang aking puso sa iyo ng may kababaang loob at kumpiyansa. Na kinikilala na sa iyo ay natatagpuan ko ang kanlungan, lakas at tulong sa gitna ng anumang pagsubok. Panginoon, kailangan ko ang iyong proteksyon sa aking buhay at sa buhay ng aking mga mahal sa buhay.
Iligtas mo kami mula sa panganib, mula sa mga bitag na itinakda ng kaaway, at huwag mong pahintulutan na ang takot ang maghari sa aming mga puso. Ang iyong salita sa Salmo 121 ay nagpapagunita na ikaw ang aking protektor, ang kalasag na nagbibigay lilong sa araw at nagtatanggol sa mga nakatagong panganib sa gabi. Sa iyo, nagtitiwala ako. Dahil alam ko na walang kasamaan na makakapinsala sa akin kung nasa ilalim ako ng iyong kanlungan. Panginoon, idinideklara ko na ikaw ang nagtataguyod ng aking mga hakbang. Kahit ang landas ay maging hindi tiyak at ang mga pagsubok ay subukang panghinaan ang aking pananampalataya, binibigyan mo ako ng lakas para magpatuloy. Hindi mo pahihintulutan na madapa ako, ni hayaang ang kaaway ang maghari sa akin. Panginoon, ikaw na hindi natutulog, ikaw na hindi kailanman nabibigo, dinggin mo ang aking panalangin sa araw na ito. Hayaang ang iyong banal na espiritu ay gumabay. Magpalakas at punuin mo ako ng tapang para harapin ang bawat hamon ng may katatagan at determinasyon. Salamat Panginoon dahil alam ko na dininig mo ako. Dahil alam ko na kasama mo ako sa bawat hakbang, sa bawat hininga at sa bawat tibok ng aking puso. Salamat dahil sa ilalim ng iyong anino natatagpuan ko ang seguridad at kapahingahan. Dahil sa iyong presensya ay may ganap na kagalakan at sa iyong pag-ibig ay natatagpuan ko ang walang hanggang kanlungan. Amen. Ngayon, sa bagong bukang liwayway na ito, itinataas ko ang aking kaluluwa sa iyo, Panginoon. Itinitinaas ko ang aking tinig sa gitna ng aking mga laban. Hinintay ang iyong tulong sa mga sandali ng pagkabalisa. Kapag ang mga anino ng kawalan ng pag-asa ay sinusubukang panghinaan, ang aking espiritu at ang mga pag-aalinlangan ay sumusubok sa aking pananampalataya. Ipapaalala mo sa akin, O Diyos, na ikaw ang aking walang hanggang kanlungan, aking hindi natitinag na bato, at na hindi mo kailanman ako iiwan dahil ang iyong pag-ibig ay hindi natatakot at ang iyong katapatan ay walang hangganan. Panginoon, sa araw na ito, inilalagay ko ang bawat bahagi ng aking buhay sa iyong kontrol, ang aking mga isip, desisyon, gawa, trabaho, pangarap, plano at relasyon, lahat ay ibinubuwis ko sa iyong paa. Nawa ang iyong kalooban ang maging gabay ng bawat hakbang ko at ang iyong karunungan ang magbigay liwanag sa bawat desisyon ko. Ama, bantayan ang aking pagpasok at paglabas, maging aking kalasag at lakas, at huwag mong pahintulutan ang kasamaan na lumapit sa akin. Huwag mong hayaan ang mga pagkabalisa na talunin ako, at huwag ang mga pagsubok na maghiwalay sa akin mula sa iyong walang hanggang pag-ibig. Palibutan ang aking tahanan ng iyong makapangyarihang mga anghel, ang mga mensaherong celestial na lumalaban para sa akin at nagpoprotekta mula sa mga malignong plano ng kaaway. Gawin mo akong hindi nakikita sa kanilang mga plano, gawin ang mga bitag nila gulo bago pa man ako maapektuhan, at hayaang ang mga plano nila ay maglaho tulad ng usok sa harap ng liwanag ng iyong presensya. Ngayon, buong pananampalataya kong idinideklara na ang aking tulong ay nagmula sa iyo, aking Panginoon at tagapagligtas. Walang pagsubok na makakapagpapabagsak sa akin kung ikaw ang nasa aking kasama. Walang bagyo na makakapasok sa akin kung itinataguyod mo ako sa iyong makapangyarihang kamay. Kaya't nagpapahinga ako sa iyo, minamahal na Diyos, at naglalakad ng may katiyakan na ikaw ay kasama ko, na nagbabantay sa aking buhay at hindi mo kailanman ako iiwan na mag-isa. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig na hindi nauubos, sa iyong katapatan na walang hanggan, sa pagiging aking matibay na bato sa gitna ng mga bagyo ng buhay. Ama sa langit, nagpapasalamat ako sa iyo sa bagong bukang liwayway na ito na iyong ibinigay. Sa iyong palagi ang presensya, sa proteksyon at sa pag-ibig na binibigyan mo ako araw-araw ng walang sukat. Ngayon, lumalapit ako sa iyo ng may pusong
Handa alam ko na wala akong magagawa kung wala ka, pero sa iyong lakas, kaya ko malampasan ang anumang kahirapan. Panginoon, bigyan mo ako ng lakas dahil alam ko na sa iyong kapangyarihan natatagpuan ang tunay kong kapahingahan. Kahit maging mahirap ang daan, kahit dumami ang mga pagsubok sa paligid ko, nais kong maglakad ng may pananampalataya, nagtitiwala na hindi mo kailanman ako iiwan o pababayaan. Sabi ng iyong salita, hindi mo binigyan kami ng espiritu ng takot, kundi ng kapangyarihan, pag-ibig at disiplina. Hiniling ko na ang banal na lakas na iyan ay ibuhos sa aking buhay upang sa bawat araw, sa bawat desisyon at sa bawat hakbang maramdaman ko ang iyong gabay ng may katiyakan at katatagan. Amang minamahal, huwag mong hayaang ang mga kahirapan ng mundo ay magnakaw ng kapayapaan na ikaw lamang ang makapagbibigay. Huwag hayaang ang takot ang maghari sa aking puso, kundi ang katiyakan na ikaw ay kasama ko, na kahit ang ilog ay tumaas at ang mga alon ng kahirapan ay dumating. Ikaw ang aking gabay, tagaprotekta at ligtas na kanlungan. Bigyan mo ako ng pananampalataya para patuloy na maniwala kahit lahat ay madilim, dahil alam ko na kahit hindi makita ng aking mga mata, ikaw ay gumagawa sa lihim. Inihihihanda ang mga bagay sa aking buhay nang may walang hanggang layunin at perpekto. Panginoon, ibinubuwis ko sa iyo ang aking mga takot at kawalan ng seguridad. Alisin mo sa aking puso ang lahat ng duda at takot at bigyan mo ako ng kapayapaan na lumalampas sa pag-unawa. Nais ko ang aking pananampalataya sa iyo ay maging mas malaki kaysa sa anumang hadlang, mas malakas kaysa sa anumang bagyo, mas matibay kaysa sa anumang hamon. Ngayon, binabago ko ang aking tiwala sa iyo. Alam ko na walang imposible para sa iyo. Kahit na ako ay nasa lambak ng anino at kamatayan, hindi ako matatakot sa anumang kasamaan dahil ikaw ay kasama ko. Ang iyong tungkod at baston ay nagbibigay sa akin ng lakas, nagtataguyod at gumagabay sa akin sa mga pinakamadilim na sandali. Ama, naway bawat araw ay maging pagkakataon para lumago ang aking pananampalataya, na ang aking buhay ay maging salamin ng iyong kapangyarihan, na ang aking mga panalangin ay hindi lamang mga salita, kundi tunay na pagpapahayag ng aking tiwala sa iyo. Nawa ang aking mga desisyon ay maging refleksyon ng aking pananampalataya, ng aking pag-asa sa iyong mga pangako, ng aking katiyakan na ikaw ang Diyos na nagbubukas ng mga daan kung saan wala, na nagbabago ng imposible sa posible, na ginagawang kagandahan ng abo at kalungkutan sa kagalakan. Panginoon, sa araw na ito lubos akong sumasang-ayon. Sa iyo, nawa ang bawat isip, salita at gawa na magmula sa akin ay maging para sa kaluwalhatian ng iyong pangalan, na ang iyong liwanag ay magningning sa aking buhay upang makita ng iba ang iyong pag-ibig, biyaya at kapangyarihan na nahihinintad sa akin. Hiniling ko ito sa pangalan ng iyong minamahal na anak, si Jesus, aking tagapagligtas at Hari. Amen. Panginoon, ngayon lumalapit ako sa iyo nang may pusong nagbibigay pasasalamat at puno ng pananampalataya. Salamat sa pagiging aking kanlungan at kuta, sa pakikinig sa bawat panalangin ko, sa pagiging hindi matitinag na kalasag na nagpoprotekta sa akin sa bawat sitwasyon. Nais ko na ang iyong presensya ay maging palagi ang gabay ko, ang lakas na nagtataguyod sa akin at ang kapayapaan na pumupuno sa aking puso kahit sa pinakamahirap na sandali. Ama sa langit, nagpapasalamat ako sa iyo sa palaging pagkapit sa aking dabi, sa iyong pag-ibig na walang hanggan at sa iyong awa na hindi kailanman natataban. Ngayon, ibinubuwis ko ang aking buhay sa iyo. Alam ko na may pag-asa sa iyong kapangyarihan, na may konsolasyon sa iyong salita, at na may kapayapaan sa iyong presensya na hindi maibibigay ng mundo. Salamat dahil kahit minsan ang daan ay maging
Madilim at dumami ang mga pagsubok, alam ko na ikaw ay kasama ko, gumagabay at nagpapalakas sa aking espiritu. Panginoon, ang iyong salita ay nagpapagalaala na hindi mo iniiwan ang mga tumatawag sa iyo. Ngayon, nang may pusong handa, humarap ako sa iyong trono, itinatataas ang aking mga kamay at tinig. Alam ko na dininig ang bawat bulong ng aking kaluluwa. Gaya ng sinabi ng salmista sa Salmo 121, itinatanghal ko ang aking tingin sa mga bundok dahil alam ko na ang aking tulong ay nagmula sa iyo, ang lumikha ng langit at lupa, ang hindi natutulog, ang hindi kailanman iniiwan ang kanyang mga anak. Sa gitna ng panalangin, natatagpuan ko ang pag-asa. Dahil alam ko na sa paggawa nito, hindi lamang ako naghahanap ng solusyon sa aking mga problema, kundi nagkukonekta rin ako sa iyo. Panginoon, sa iyong presensya natatagpuan ng aking kaluluwa, ang kanlungan at lakas, kung saan nawawala ang aking mga takot at ang aking mga duda ay nagiging pananampalataya. Sa matalik na panalangin, naaaktibo ang banal na kapangyarihan na hindi mapipigilan, isang kapangyarihan na nagbabago ng mga puso, nagpapahinga ng mga sugat, at nagpapawala ng mga tanikala. Panginoon, nais ko na ang bawat salitang lumabas sa aking bibig kapag tinatawag kita sa iyo ay maging tapat, puno ng pananampalataya at pag-asa. Hindi ko nais na ulitin lamang ang mga salitang walang laman, kundi idinideklara ko ng may pananampalataya na ikaw ang aking kanlungan, aking kalasag, at aking lakas. Gaya ng sabi ng iyong salita sa Jeremias 33, tumatawag ako sa iyo at sasagutin mo ako at ituturo mo sa akin ang mga malalaki at nakatagong bagay na hindi ko alam. Ngayon tinatawag ko sa iyo ng may buong kaluluwa, hinintay mo na ihayag ang iyong kalooban sa bawat aspeto ng aking buhay. Ipakita sa akin ang daan na tatahakin at liwanagin ang aking mga lintad sa lintong. Amang minamahal, nais ko na matutong manalangin ng may kababang loob, pero rin ng may katiyakan na palaging didinigin mo ako. Nais ko na ang bawat panalangin ay maging tunay na pagpapahayag ng aking pananampalataya, isang bukas na daluyan para marinig ang iyong tinig at tanggapin ang iyong direksyon. Hindi ko nais na limitahan sa paghingi, kundi makinig rin, maging maayos sa iyong espiritu, para ang aking mga isip ay maalin sa iyong perpektong plano. Panginoon, hiniling ko na kapag nanalangin ako, ang iyong banal na espiritu ay bumabanang may kapangyarihan sa aking buhay na magbigay at magpalakas at punan ako ng tapang para harapin ang bawat hamon. Nawa ang bawat panalangin na itaitaas ko ay maging daluyan kung saan natutupad ang iyong kalooban sa aking buhay at sa aking paligid. Nawa ang bawat salita na ipinapahintulot ko ay isang binhing itinanim sa matabang lupa ng iyong banal na layunin. Gaya ng sabi ng Salmo 121, hindi ka natutulog o nadadistract at nagtitiwala akong lubos na ang bawat aking tinlaman ay dininig sa iyo. Panginoon, palakasin mo ako para kapag ang mga pag-aalinlangan ay sumubok sa akin, hindi ko titigilang tumlaman sa iyo na ang aking pananampalataya ay magiging mas malakas kaysa sa aking mga takot. Tulungan mo akong tandaan na ang bawat panalangin ay isang binhing itinanim sa matatag na lupa ng iyong kalooban. At kahit hindi ko laging makita ang mga bunga agad, alam ko na ikaw ay gumagawa, na inihihinda mo ang isang bagay na kahanga-hanga para sa aking buhay. Ngayon, Panginoon, nais kong itaguyod ang aking pananampalataya sa pangakong ito at idedeklara na kahit maging mahirap ang daan, kahit dumami ang mga pagsubok at ang mga anino ang subukang balutin ako, ikaw ang aking kanlungan, aking kuta, ang kalasag na nagpoprotekta at ang matibay na pundasyon ng aking buhay.
Walang bagyo, walang pagsubok, walang kaaway na makakapagagaw sa akin mula sa iyong makapangyarihang kamay dahil ikaw ang Diyos na lumalaban para sa akin at hindi kailanman natatalo. Ama, tulungan mo akong tandaan ang pangakong ito kapag ang mga anino ng duda at takot ay subukang lumapit sa aking puso. Kapag ang mga boses ng takot ay tinangka ang pigilan ako, naway itaas ko ang aking tingin at tandaan na ikaw ay nasa aking panig, na binabalot mo ako ng iyong presensya at tinatakpan ng iyong kapangyarihan. Kahit ang kaaway ay magmalaki ng galit, ang iyong proteksyon sa akin ay mas malakas kaysa sa anumang puwersang laban sa akin. Panginoon, kapag ang aking puso ay nangangatog sa takot, kapag lumakas ang mga pagsubok at ang mga alon ng kahirapan ay yumayakap sa akin, ipaalala mo ang iyong salita sa Isaiah 41:10 na nagsasabi, "Huwag kang matatakot, sapagkat ako ay kasama mo, huwag kang mangamba, sapagkat ako ang iyong Diyos na nagbibigay lakas sa iyo. Lagi kitong tutulungan, lagi kitong itataguyod ng aking makatarungang kamay." Nawa ang pangakong ito ay maging aking angkla sa gitna ng bagyo, aking kalasag sa mga sandali ng kawalan ng katiyakan at aking lakas sa mga panahon ng kahinaan. Ngayon, idinideklara ko sa aking buhay at sa buhay ng aking mga minamahal na kahit maglakad kami sa mga lambak ng anino at kamatayan, hindi kami matatakot sa anumang kasamaan dahil ikaw, Panginoon, ay kasama namin. Ang iyong tungkod at baston ay nagbibigay sa amin ng lakas, gumagabay at nagpoprotekta. Ikaw ang aming tagapagtanggol, hindi lamang ngayon, kundi sa lahat ng araw ng aming buhay. Ikaw ang tapat na pastol na gumagabay sa amin sa mga landas ng katuwiran, ang tagapagbantay na hindi natutulog, ang tagapagtanggol na hindi kailanman sumusuko. Panginoon, hiniling ko na bigyan mo ako ng pag-unawa upang makilala ang iyong proteksyon kahit sa mga hindi inaasahang sandali. Minsan, ang iyong kamay na nagpoprotekta ay gumagawa sa mga paraang hindi natin nauunawaan, pero nais ko na laging maging alerto at nagpapasalamat sa bawat tanda ng iyong pangangalaga. Naway makita ko ang iyong proteksyon sa kapayapaang bumabalot sa akin, sa gitna ng bagyo, sa probisyong dumarating kapag kailangan ko ito, sa lakas na ibinibigay mo kapag nanghihina ang aking espiritu. Ama, naway hindi kailanman makalimutan ng aking puso na ang iyong proteksyon ay tunay at nadarama, na hindi ito isang ideya lamang, kundi isang buhay na katotohanan na bumabalot sa akin araw-araw. Salamat, Panginoon, sa pangakong ito ng proteksyon, sa pagpapaalala na hindi ko kailangang harapin ang buhay ng mag-isa, na laging may ligtas na kanlungan ako sa iyo. Salamat dahil kahit ang mga kahirapan ay hindi maiiwasan, ang katiyakan na ikaw ay nasa aking tabi ay nagbibigay sa akin ng kapayapaang hindi kailanman maiaalok ng mundo. Ngayon, isinusuko ko ang aking sarili sa iyo, nagtitiwala ng lubos na kahit anong dumating, ikaw ay nasa aking tabi, nagpoprotekta, gumagabay, at itinataguyod ako ng iyong makapangyarihang kamay. Naway hindi ko kailanman mawala ang katotohanang ito, na hindi ko kailanman pagdududahan ang iyong pag-ibig, at na bawat araw ay maglalakad ako ng may kumpiyansa na ikaw, Panginoon, ang aking walang hanggang tagaprotekta. Amen. Ama sa langit, sa sandaling ito lumalapit ako sa iyo ng may pusong puno ng pasasalamat at tiwala. Alam ko na ang hinintay ay nasa iyong makapangyarihang mga kamay at na ikaw ay higit pa sa sapat para sa anumang hamon na maaaring harapin ko. Salamat, Panginoon, dahil ang iyong pag-ibig ay mas malaki kaysa sa lahat ng aking takot, mas malakas kaysa sa anumang kahirapan, at mas malalim kaysa sa pinakamalalim na tubig ng buhay. Ngayon, itinataguyod ko ang katotohanan ito, nilikha mo kami ng may layunin, isang tadhana na idinisenyo mula pa bago ang pagkakalikha ng mundo.
at walang makakapigil sa iyong mga plano na matupad sa aming buhay. Ngayon, Panginoon, hiniling ko na patuloy kang maging aking kalasag, aking matibay na kuta, aking hindi natitinag na kanlungan. Naway ang iyong proteksyon ay sumama sa akin sa bawat sandali ng araw na sa gitna ng mga kahirapan kapag ang mga hangin ng pagsubok ay humihip ng malakas at ang mga anino ng duda ay sumusubok na balutin ako. Lagi kong maaalala na ikaw ay kasama ko na nagpoprotekta at gumagabay, na naway hindi ko kailanman makalimutan na ikaw ang aking ligtas na kanlungan, aking tapat na tagapagtanggol, aking lakas sa kahinaan at aking kapayapaan sa gitna ng bagyo. Salamat, Ama, dahil alam ko na hindi ako nag-iisa. Kahit dumami ang mga pagsubok, kahit ang mga hamon ay maging matatayog na bundok sa harapan ko, alam ko na ikaw, Panginoon, ay nasa aking tabi, lumalaban sa aking mga laban, nagbubukas ng mga daan sa wala, at nagtitibag ng mga pader na mukhang imposible. Salamat, dahil sa iyo natatagpuan ko ang seguridad, sa iyo natatagpuan ko ang pahinga, at sa iyo natatagpuan ko ang katiyakan na walang makakapagalis sa akin mula sa iyong pag-ibig. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, Amen. Binabati kita, mahal na kapatid, sa pag-abot hanggang sa dulo ng panalangin ito. Nagbigay ka ng isang mahalagang hakbang, isang gawa ng pananampalataya na hindi lahat ay may tapang na gawin. Alam natin na hindi lahat ng nagsisimula sa ganitong malalim na panalangin ay nakakaabot hanggang dito. Pero ikaw na nagtiyaga, napatunayan mo na ang iyong puso ay naghahanap ng mas malapit na koneksyon sa Diyos. At ito ay isang bagay na karapat-dapat ipagdiwang, isang bagay na ang langit mismo ay pumapalakpak. Ngayon, nais kitang anyayahan na magmuni-muni ng malalim sa iyong naranasan sa sandaling ito. Sa kabuuan ng panalangin ito, napag-usapan natin ang makapangyarihang proteksyon na inaalok ng Diyos, kung paano siya ang tapat na tagabantay ng ating mga buhay, ng ating pamilya at ng ating mga landas. Kung sa anumang sandali ay naramdaman mo na may gumalaw sa iyong puso, may kapayapaang hindi maipaliwanag o isang bagong lakas, ito ay dahil ang banal na Espiritu ay hinintay ang iyong buhay ng isang espesyal na paraan sa mismong sandaling ito. Naway pagpalain ka ng Diyos ng lubusan at nawa ang kanyang proteksyon ay laging sumasakop sa iyo, na bawat araw ay maging pagkakataon para makita ang kanyang kaluwalhatian na nahihinintad sa iyong buhay. Magkikita tayo sa susunod na video at tandaan, huwag kailanman titigil sa panalangin, huwag kailanman hihinto sa paghahanap sa Diyos ng buong puso. Kapayapaan kay Kristo at naway ang kanyang biyaya ay sumama sa iyo palagi. Amen.